Good morning mga friend! Ang pag-usapan ang ating message sa ngayon is about God, no? God, the Father, no? Ang ating message sa ngayon. Ito ang kay may nag-message na akala ko lang mahal ng God the Father. Lahat tayo mahal ng God the Father. Kaya akala nila ang nakita ng God the Father, ako lang magaling sa ating tabang ito. Pero hindi, nagkamali kayo. Lahat tayo ay mahal ng ating God the Father. Ang kaibahan lang natin, ako noon, hindi rin naghingi ng tulong sa kanya, no? Kaya yan, nang maraming man ang nagtawa at hinahiya ako sa aking mga lecture, kay walang nang hindi maganda, no? Hindi nila ma-apply sa buhay nila kay walang kabuluhan. Yan, noon magalit ako, kaya akala ko sila ang may kasalanan, ako naman pala, na-analisa ko na ako naman pala ang may kasalanan kaya hindi ako marunong mag-lecture. Yan ang pero sana i-give up ako. Pero tingnan natin, patunayan natin analisa ko kung anong gawin ko para maging successful ako sa aking lecture na ito, trabaho. Andyan ka ako. Pag mo ako, kung sa amin hinikayan mo ako, diyan ako ang traka, no? Diyan ako mapakita kung ano ang magandang gawin nakin, no? Kaya pag-aralan ko at sa isipan ko, ano ba ang mabuti dito. Kaya huwag kayong mag-isip ng ganyan. Sa totoo lang, mahal tayo lahat ng God the Father. At hindi ba din ako marunong doon. Kinukot siya at tinatawanan ako. Napikon ako, magalit ako. Always ako nagalit noon. Pero nang ma-analisa ko na ako may kasalanan, nahiya ako. Nag-stop ako, mag-react, magalit kung may nagtawa sa akin at may nag-text na napakapangit na mga lecture ko. Kaya mga friend, huwag kayong mag-isip na mas magaling ako sa inyo. Magaling din kayo. Kaya lang, ito ang ginawa ko. Sa akala natin, very bright na tayo. No? Yan lang sa atin analisa. Pero nagkamali tayo. May very bright pa sa atin, no? Na kailangan natin mahingi tayo ng advice o manghingi ng tulong. Yan ang ating God the Father, no? Kaya siya ang ating manager kung sa ating buhay dito sa earth. Siya ito ang manager natin, na kung sa mga restaurant siya ang pinakayos posisyon sa atin dito sa heaven and earth. Kaya yan ang humingi ako ng tulong. Kung kay ating supervisor sa Lord Jesus, hininga ko rin ng tulong. At no ba ang mabuti kung mag-lecture na parang mag-give up na ako, kaya tawa-tawa. Pero gusto ko
kung mag-iba pa ko, mapatunayan ko na magaling ako. Kaya yan ang rason kung bakit hindi ako nag-give up. At may ako sa Godfather na maging messenger, may kontrata. Kaya yan ang dahilan na maski anong gawin sa akin, hindi ako makaalis sa trabaho natin ito. Kaya mga friend, yan ang ko sa inyo. Huwag kayong mag-isip na ako lang ang mahal ng Godfather at ako lang ang magaling. Magaling din kayo. Kaya lang ang difference natin, hindi kayo naghingi ng tulong sa Godfather o kay Lord Jesus o sa Holy Spirit na siya ang nag-advise sa atin always everyday, no? Na siya ang kung ano ang naglagay sa isip mo na gawin mo ngayon, siya na ang magawa. Kung ano ang nasa isip mo, sabi mo ngayon, yan na siya ang magsalita. Kaya yan ang ginawa ko. Nag-pray ako para tulungan ako kay gusto ko, Godfather, hindi ako mapahiya. Anong mabuti kong gawin? Tulungan mo ako. Yan. Magaling ka na mga ako, napaka-easy lang pala ng leksyon natin. Na mga ako, kaya yan may nagtulong sa akin na mas very bright sa akin. Yan ang paniwala natin. Tayo lang ang very bright, pero hindi. Hindi tayo perfect, hindi tayo very bright. May very bright pa na kailangan natin ang tulong nila para ang ating obligasyon makaya natin. Kaya mga friend, no? Yan ang ialagay nyo sa isipan nyo. At i-pray lang kayo kung ano ang gusto nyo kay magkatotoo yan. Kaya sa akin lang, example na nagkatotoo. Kay noon, ilang taon na marami akong kaaway. Kaya mapikon ako, pero pagkagabi manalis ako man ang may kasalanan. Kaya walang kung sa pagkain, wala flavor man ang aking lecture. Kaya mga friend ha, huwag kayong isip ha, lahat tayo mahal ng Godfather. Lahat tayo very bright. Pero may very bright pa sa atin. Nahingan nyo ng tulong para marunong kayo at maging successful, no? Kaya ang Godfather, take time to be alone, ma-reflect ay prayer natin. Yan, ma-pray tayo. I-request natin dyan. Nagpa-thank you na tayo sa sa atin, na tulong niya sa atin, sa hiniling natin, nakatotoo na. No? Yan, example, ito example lang ha. Nanalo ako sa luto, pero hindi naman. Example lang yan. Di ko nagpa-thank you ako sa Godfather, kay tinulungan niya ako, no? Kaya yan ang gawin natin. Maghingi ng tulong kung ano ang gusto mo para makamit mo ang tagumpay. Kaya yan ang ialagay sa isipan mo. May very bright pa sa atin na pagka naghingi tayo ng tulong sa Kanya ay maging 100% tayo, no? Na katulad ng leksyon natin kahapon, kung i-perfect nyo lang lahat ang tatlong ating plano sa buhay sa 1 year, maging nang successful kayo at maligaya sa buhay, no? Kay perfect ang sa ating parte sa God, no?
perfect tayo. No? May passport in heaven na tayo, kay perfect na natin ang 10 commandments. O, next, perfect naman natin ang sa ating health. Kay nagpa-general check-up tayo. Ang aking sakit, isa lang, ito lang ho. Yan ang doktor na naka-assign sa sakit mo ang magbigay ng gamot na for 1 year o 30 days, 60 days. Ipa-check up uli, cure na. Yan, perfect naman tayo dyan sa second natin na plano sa buhay. Sa third naman natin, nahiling, ibinigay naman. O ito kay perfect naman natin. Kaya ang pagplano natin, hindi lang sa atin sarili, kundi pati man sa anak natin at sa ibang tao kung paano natin sila mapasitsusful tulad mo. No? Kaya yan ang perfectin natin. No? Itong suggestion ko sa iyo, sa ipon natin, makatulong. Isa lang muna ang may negosyo. Ipon lang siya, ano naman sa second, o sa anak mong number 1. Siya naman ang magnegosyo. Dalawa kayo nag-ipon, ang sa mother, father, ano sa isang kapatid, at ang ano sa isang kapatid, no? Kay dalawa na nag-ipon. Kundi tatlo ng anak mo ang may negosyo na, at ang isa yan tulungan din na makanegosyo. Yan ang ating perfect sa atin na plano sa buhay natin dito sa earth, no? Yan, no? Kaya yan ang napaka successful natin kung atin i-perfect ang mga ganyan mga requirements natin o mga assignment natin dito sa earth. Kaya mga friend, yan ang ano natin na lahat tayo mahal ng atin God the Father. Be alone to mag-pray tayo, reflect to pray. Kaya mag-ano ka na ikaw lang at kayo diyan pray. Pagkatapos storytelling kayo ng God the Father, kung si Lord Jesus man o Holy Spirit ang pray. Ano mo na magkuhan ka, good morning, I praise you, I love you, I want you, I worship you, and I thank you. O ano ipa-thank you mo sa pero una sa lahat, magiging ang tawad, ha? Yan ang atin Pagkatapos, thank you ka kung at dyan ka naman hihiling ng tulong kung ano ang gusto mo sa buhay mo. Kay hindi mo lang alam, andyan na, ay binigay na niya, no? Kaya yan ang gawin natin, no? Mag-pray tayo, no? Kaya yan ang the best. Kung sa sakit natin, yan ang pinaka-the best na medicine na mapakabagaling sa atin, no? Mawala na ang ating mapatawad na ang mga kasalanan natin, nang bigyan na ang ating nihiling, at saka nagiling tayo. Nang daw excited tayo, abangan natin ano kaya ang mangyari. Ibigay kaya ng God the Father sa akin o baka hindi, baka hindi ito maganda, no? Kaya yan ang ating mag-pray tayo, no? Magkuhan tayo muna, mag-pray sa kanya, sa kanya, magrespeto, good morning, at thank you sa mga ginawa yan sa atin. At dyan na tayo hiling kung ano ang gusto mong itulong niya sa iyo. At dyan magkwento ka kung ano ang
masayang nangyari sa buhay mo, kaya nakinig na siya, at maligaya din, kaya naging successful ka sa plano mo na nagkatotoo, no? Kaya yan, na makaka-pray tayo, na recognize and know that there will be a barrier and hindrance in your success journey. No, kung masasatresta kasi may mga hindi natin inasahan na makastop muna, hindi maging successful kay na hindi wasto ang ating kung sa ating nag-repair tayo ng ganitong example ng radio mo. Kaya hindi ka marunong, hindi successful kaya pagin na hindi na magamit. Kaya yan ang ibig sabihin ng recognize and knowing her word bears an hindrance in your success journey. Kaya yan, hindi kwan kayo na find meaning in every obstacle, learn from it. Ng mga hindi nagpatuto sa iyong gusto, no, sa iyong plano sa buhay, ano ba? Bakit hindi ito nagkatotoo? Hindi ito yan ang sa iyong plano magnegosyo ka, hindi nagkatotoo. Bakit? Ano ba ang dahilan, no? Kaya find meaning every obstacle and learn from it. Kaya yan. Surrender and dream and struggle to God. Kaya surrender mo na lang. Kung iyang unang negosyo mo failure siya, surrender mo na lang. Surrender your dreams. Yan sana noon nakatrabaho pa ako pag wala na akong trabaho, manegosyo ako ng ganito nang surrender mo ang negosyo yan kaya hindi naging successful. Yan ang dream mo na magnegosyo ka ng example, magnegosyo ka ng sari-sari store. Marami na kayong sari-sari store. Lang nang nakabili sa'yo, kahit 10-5 kayo ang sari-sari store. Ang nakatira lang sa inyo dyan, 50 na bahay lang. Ilan lang ang makabili sa'yo. Kaya yan, surrender mo yan, no? Surrender your dream and struggle to God. Humingi ka ng tulong sa God. God, ano ba ang inegosyo ko na maging successful ako? Kaya Holy Spirit lang yan ang bahala. Ilagay sa isipan mo at tingnan mo, umpisaan mo kung daw mag-successful. Kaya yan ang tulong ng God sa iyo. Kaya yan ang gawin natin, no? Ano pa? By faith, get your strength from God. Yan, by faith. Kaya naniwala ka sa Kanya at tulungan ka niya. Kung ang sabi mo, hindi guro hindi, kasi ikaw na ang nag-umpisa. Hindi ka tulungan. Kaya siguro hindi ka maganyan. Ay, hindi yan magkatotoo. Ang gawin mo, maniwala ka. May faith ka sa God. Nga tulungan niya ka. Get your strength from God. Kaya yan. Ang hiningi mo, basta sa malinis lang na wala kang maagrabyadong mga ibang tao, ibigay yan. Kung kaya ang faith mo hindi
ang hindi mo naman daw medyo dudar ka na baka hindi ito makatotoo. Yan ang failure mo. Kaya dahil hindi kang wala ka, hindi ka believe sa God na tulungan niya ka. Kaya yan ang gawin natin. Ipanilwalaan natin na ibigay ng God. Kung hindi agad yan, sino ba ang kung kaisa manghiram tayo ng pera sa mga taong kaibigan natin? Wala namang silang pera. Ma-withdraw pa sa bank. Kundi wag mo na. Yan din ang mangyari sa atin na kung hindi tayo maniwala. Ibig sabihin, kaya hindi ka naman niwala sa akin na pahiramin kita ng pera, hindi na lang, hindi kita pahiramin. Kaya yan ang mangyari. Yan din ang katulad sa God. Kaya, why ka faith? Hindi ka naniwala na tulungan niya ka. Ibigay kung ako sa kanya, ibigay ko ba? Hindi. Yan ang faith, ang kailangan natin na sa God na maniwala tayo, na tulungan niya tayo. Hindi pa nag-abot ang tulong mo, dudar ka na hindi ka tulungan. Tulungan ka, maniwala ka lang. Kaya yan ang gawin natin. Ang faith natin ang pinaka-important. Exercise your faith to become an overcomer. Ayan. Yan ang kanya i-exercise, no? Your faith to become overcomer. Exercise mo yan na kung ano ang hinihiling mo, maniwala ka. Nga totoo yan. Gaya sa akin. Kayo na lang magsabi yan. Basta sa akin, naniwala ko na ibigay ito sa akin. Ito ang hinihiling ko sa God na at Jesus na bigyan ako ng knowledge na mag-advise. Ito ang na sinulungan nila ako. Kaya yan, at kung ano ang niling mong tulong, itulungan niya ka. Kaya yan, learn from God instruction, manual. Ayan ba? Atong aking ang manual sa aking aywan ko kung koreksyonan niyo ang workload na sinabi ko, manual, no? Nga ang ating plano gawa natin ng plan, no? Nga paano natin ito ma-implement, katulad ng ating kung pila ka months sa ating tatlong mga plano natin sa 1 year na ma-perfect natin ang parte sa God, ma-perfect natin ang parte sa health, at ma-perfect natin ang parte sa money. Yan, igawa natin ng month, yan, 3 months ba? Kung na to, perfect ko na to. Hindi pa. 6 months, 9 months, o 1 year. Yan ang ating gawin. Sa plano. Okay na mo 1 year. Basta maka-perfect na tayo. Kadali mo lang perfect yun. Kaya napakadali lang pala kung analysahin mo. Kaya yan ang ating learn from God's instruction and manual. Kaya learn tayo sa Bible. Makalearn tayo kung ano ang mga masama at mabuti. At ano ang maturo sa atin ng
makatulong sa atin na mag-successful tayo sa buhay. Gani, ano tayo, no? Sa instruction ng manual, diyan sundin natin. Kaya ang makapasuccessful sa atin. Trust the Lord Jesus and His promises. Yan, si Lord Jesus naman ating Savior, kay nag-promise din na tulungan tayo. Kaya ipaniwalaan mo. Ang faith mo, paano mo kay tulong sa kung magdudar ka sa Kanya, ibig sabihin, hindi ka heart to heart mo nga hingi ng tulong. Diba? Daw kung sa mga ano lang daw mababaw, no? Daw hindi naman. Bayaan mo siya. Daw hindi naman kailangan tulungan niya. Yan ang mangyari. Kaya trust the Lord Jesus, our supervisor, our Savior, our supervisor. Na kay supervisor tayan, very bright yan. Kaya turuan niya tayo kay trust the Lord and His promises. Na turuan niya tayo na magkatutuan niniling natin sa Kanya. No? Turuan niya natin sa Kanya. Example, napatawarin tayo sa mga ginawa sa kasalanan. Agad-agad ipatawarin tayo, no? Diyan, no? Yan ang at i-heal ang ating sakit. Sa maniwala ka hindi, nagkatotoo na-cure ang sakit ko dahil may faith ako, natulungan ako nila Jesus na mag-cure ako. Ayan, yan, yung nagsuccessful ang aking negosyo kay tulungan niya ako sa Santo Niño yung blessingan niya ako. Kaya yan ang ating kailangan maniwala. Kaya totoo yan. Makatotoo yan. Maniwala kayo, hindi makatotoo yan. Basta may faith lang kayo, natulungan kayo. And every achievement, celebrate with joy. Yan. Kung mag-successful tayo, ipamas kita, misa tayo sa church. Thank you tayo sa God. Kay Lord Jesus dyan na, wow, pinasubaybayan mo ako sa Holy Spirit, pinatulungan mo ako. Kaya thank you. Thank you very much. Dyan, church. Ano mo ilagay na thank you ang mas para sa thank you na celebrate with joy. Yan, and every achievement yan nag-successful, celebrate natin with joy. Ayan, yan, stay connected with God through your work. Akala mo ang work natin, hindi ba ang sa akin? Ang work ko, naghingi ako ng tulong sa God na tulungan ako maging magaling ako sa ating message, no? Sa ating lecture. Nagkatotoo yan. Stay connected in God through your work. Connect sa God sa work ko. Sa araw-araw ko na pag-message sa inyo, kaya yan ang aking assignment sa kanya. Ayan ang trabaho ko sa kanya, na sinampaan ko ng totoo na hindi ako makalis sa trabaho ito. Kaya yan, no? Yan, nang stay connected with God, no? Through your work. Stay connected tayo sa God. Ang work natin ito,
kung paano tayo makahingi ng tulong sa kanya at paano maging totoo. Yet ito ang ating gawin. Maintain good relationship with people. Yan. Hindi kay ano ka na, tinulungan ka na ng God. Parang kuwan ka na, bright ka na, tikal ka, ihambog ka. Hindi yan. Yan, hindi iyo yan. Tinulong lang yan ng God sa iyo. Kaya, huwag kang maging hambog. Humble lang. Parang hindi ka marunong, pero marunong ka. Kaya, huwag lang maghambog. No? Nang akala mo ito, mga hindi sila marunong. Diyan kayo. Sa marunong lang ako, hindi ganyan. Tayong lahat ay pantay-pantay. Huwag i-underestimate ang iba. Kung kaisa, hindi mo manan siya, very bright para papalayan sa'yo. Kaya may kaibigan akong hambog. Pinahambog ang 30,000 o 50,000 yan na time deposit. Ang hinambogan niya, millionaire. Sinabi million ang sa aking time deposit. Sino bang napaya? Ang may million o ang may 50,000 na time deposit? Kaya yan ang example natin sa mga hambog na mapaya ka. Kahit sa maling akala mo na mayaman ka sa mga nakita mong tao, kaysa iyo, malaki na yan ang 50,000. Pero hindi mo alam. Nagdamit, kwan lang yan, ng poor, pero millionaire pala. Kaya yan, leksyon yan, na huwag tayong maging hambog. Yan, humble tayo. Yan ang maintain good relationship with people. Kaya yan. Huwag mag-underestimate. Ang mahalin mo ang hindi pa successful kay yan ang ating obligasyon na tulungan sila na magkatulad sa atin na nag-successful sa ating trabaho at sa ating buhay, no? Dahil sa ating sa pray natin sa God, yan ang ating the council of successful people. Kung kaisa, kailangan din natin ang mga successful people din. Kung matanungan natin, ano ba ang taktika nila, ang ginawa nila bakit sila millionaire? Hindi naman ganyan. Bakit sila nag-successful? At bakit ang family nila ay napaka-sweet, no? Walang problema. Hindi naghiwalay hanggang sa pagtanda. Kaya yan ang ating council of successful people. Kaya may mga successful people na hindi pagdamot ang technique nila kung paano sila naging millionaire. Kaya yan, tinuruan, ina-lecture na natin yan, hindi ba? Sa atin, mga katulad natin yung sa poor o sa middle class, medyo maliit lang. Maski maliit, maipon. 300 o 600. Basta kung sa 300 ka, 12 years millionaire ka na. Kaya yan. Ipon lang, huwag atribihan yan. Pabiyaan lang. Akala mo wala kang pera nga na urot na sa pagkain. Kaya yan, check. Hindi tayo perfect. Hindi tayo marunong.
Kaya kailangan natin ang mga taong marunong kung ano ang purpose mo sa buhay. Gusto mo magnegosyo. Isang negosyante ka magtanong kung paano ang pag-umpisa at ano ang gawin para mag-successful ka. No, yan ang ating gawin. No? Kay sila ay i-advise sa iyo. Ito ang gawin mo sa pag-umpisa mo at ito ang gawin mo para hindi ka malugi. Kaya yan ang gawin natin. Avoid sexual impurity. Pabayaan na kay ang mga sabi na iba na balang may mga pamahiin. Ang mga nagawa ko doon ng mga ganyan, malas yan. Malas yan. Kaya wag na lang natin ano dyan, no? Seek the help of the Holy Spirit, pray unceasingly. Yan ang Holy Spirit. Ingat tayo ng tulong, kaya antay mo lang na siya na sa brain natin ang gusto niyang tulong sa atin. Maano sa brain natin na ito isabi natin. Salita yan ang mouth natin. O kung gusto ng Holy Spirit na ang katawan natin, actual na gawin natin ito, yan ang Holy Spirit ang magpa-operate yan na itong gawin natin. Kaya seek the help of the Holy Spirit, pray incessantly, hingi ka rin ng tulong sa Holy Spirit. Kaya may prayer dyan sa Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit ang advisor natin sa ating katawan. Siya ang nagdesisyon sa buhay natin everyday. Ikaw lang ang kung ano ang gusto mo, sa Kanya, ipagawa sa Kanya. Kaya, hingi tayo ng tulong sa Holy Spirit. Learn to be generous. Yan. No? O, ang ating time daw medyo, okay pa. Give offering to God. Yan, ma-offer tayo sa God. Katulad ng church, magbigay tayo dyan ng makatulong din sa pagpaganda ng church natin o ano pang mga plano ng mga priest para sa kailangan din ng church ang give offering to God. Huwag kalimutan kay God na yan nagtulong sa atin. Hindi tayo mag-share ng successful na tayo. Hindi tayo nag-share. Ito nag-millionaire tayo. Hindi ka nag-donate sa church ng 100,000 o yan ang ating obligasyon. Find the will of God for your life. Ito, happy ako at thank you God kaya nag-successful ang aking trabaho sa Kanya na maging messenger niya. Kaya yan find the will of God for your life. Yan ang aking napakaligayin. Kaya nag-successful ako sa tulong ng ating God the Father at Lord Jesus. Do not measure success by wealth, fame, and power. Yan ang gawin natin. Ano na ta? 39. Yan, no? Do not measure success of wealth, fame, and power. Ano pa? The will glory God with your life. Live well. Glory God with your life. Live well kaya ating buhay malinis sa paraan at maganda, no? Kaya ayan ang gusto ng God.
mabuti, kundi happy siya, no? At andyan siya sa buhay natin everyday. Katulad ng naisip nyo, ng God sa akin lang nakabantay, akin lang ang tulong niya, ako lang ang lahat, ako lang ang mahal niya. Hindi yan. Mahal niya tayong lahat. Huwag lang natin siyang kalimutan. Mahalin natin siya, kay balik pagmamahal siya. Ang tao, na katulad natin, kung respeto mo at minahal mo, mahalin ka ng tulo-tulo. Totoo. Maski patayin ka ng mga tao, sanggain niya yan. Ako ang mapatay. Dahil, ako nang mahal kita, live with glory God with your life. Yan. Gawin ko ang lahat para sa iyo, God. Maski mamatay man ako. Kaya yan ang ginawa mo, no? Na die hard ka sa God the Father o sa kay Lord Jesus. Yan, o Spirit, no? Na nagpa-operate ng katawan natin every day. Be God channel of blessing to the world. Yan ang gawin natin. At a blessing of the world, no? Tayo, sa mga advice lang, huwag natin ipagdamot yan. Kung nag-successful tayo, turo ang technique kung paano ka nag-successful. Kaya nga ba, ang mga blessing na yan, kung mga millionaire ka, i-bless mo iba sa mga poor. Yan ang gawin natin, no? At turuan sila kung paano sila mag-ahon sa kahirapan. Anong gawin nila para maging millionaire din sila. Yan ang gawin, no? Be God channel of blessing to the world. Yan. God is the source of a successful and satisfied life. God is the source of successful and satisfied life. Kaya yan ang God na, no? May ang time ta. Wow! Napaka na. When everything has been said and done, remember always your Creator and His promises. Remember always your Creator and His promises. Yan, oh. Kaya ang time natin, na tayo, 42 na, kaya yan, hindi na tayo saklan. Kaya yan ang ating gawin, ha? Huwag kayong mag-iisip na ako lang ang mahal ng God. Lahat tayo mahal. Ako lang ang aking lang message ang maganda. Hindi, maganda din ang sa atin lahat. Kaya lang, kailangan, katulad ko, na noon, hindi din ako marunong, naghingi ng tulong, natulungan, at naging marunong. No, sige na. Thank you mga friend. Love you, ha. Salamat sa tulong nyo sa akin at sa pagkikinig nyo sa akin always, ha. At sa pag-apply ng advice natin. Kaya hindi yan sa akin lang, kundi sa God Father, kay Lord Jesus, Holy Spirit, na tulong sa atin everyday kung na anong gawin nila. Sa akin, ang Holy Spirit ko, sa inyo ang Holy Spirit din, ang nag-operate ng buhay nyo. Kaya mga friend, mahal ko kayong lahat. Thank you sa help nyo. Salamat. Walang katapusan. Salamat. At mahal ko kayong lahat. Love you. Love you. Flying kiss yan. Yan. So, sige, dito lang muna atin lecture. Next time naman. Sige.